Hello po, tanong ko lang po if kailan kaya i-implement ni DepEd yung memo para sa mainit na panahon, yung blended learning po. Salamat po. Okay, ano po, nabasa ko po ito doon sa atin pong Facebook group at doon ko po na-remind po, no? Na-remind po ako doon sa inilabas po ni DepEd na memo last year. No, dahil po doon sa issue ng sobrang init, ngayong panahon ng summer, and apektado, no, itong learning ng mga estudyante. Yung iba pa nga ay nagkakaroon ng problema, no, nagkakasakit na o kaya ay hinimatay doon po sa klase dahil sa sobrang init. So ito po yung memorandum from the DepEd operations, no. Ito ay galing kang ASIC Francis Cesar Bringas, dated April 20, 2023. Reiteration of the implementation of modular distance learning as provided in DepEd Order number 37 series of 2022. Itong DepEd Order number 37 kasi, ito yung automatic cancellation of classes kapag may mga typhoon, mga lindol, mga pagbaha, ganun. And it is mentioned sa memo na ito, itong bago, last year, na this office, yung operation ng DepEd, reminds school heads of their authority and responsibility to suspend in-person classes and implement modular distance learning in cases of unfavorable weather and environment, such as but not limited to extremely high temperatures which may be considerably affect the conduct of classroom learning and put the learner's health and well-being at risk. So, hindi po si DepEd Secretary yung mag-utos sa inyo na oy, mag-cancel na kayo dahil sobrang init. Kasi magkakaiba po yung sitwasyon natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung doon po kayo sa area na sobrang init talaga ng hapon o ng araw po sa inyo, ay mayroon palang kapangyarihan yung school heads ninyo na mag-declare ng suspension ng in-person classes. No, pero of course, hindi naman po dapat na automatic agad si school head mag-declare without asking permission coming from the district supervisor or coming from your SDS. So, nangyari po dyan last year ay may mga school heads na pwede po silang magsulat doon sa kanila pong SDS and requesting the SDS office to allow them na mag-suspend ng classes during this period para dito po sa sobrang init ng panahon, no, at mag-blended learning na lamang sila instead of face-to-face classes. So, pwede po na ganun yung mangyayari. So, ito pong mga school heads, pwede kan coordinate with their SDS kung ano po yung pwede nilang gawin, kung mag-request po sila na mag-blended learning muna dahil sobrang init ng panahon na na-encounter nila doon sa kanilang classrooms. No, so binibigay ni DepEd yung kapangyarihan sa mga school heads dito po na level natin sa bawat schools. Kasi nga, yun, magkaiba yung sitwasyon, no, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Even within Mindanao, may mga areas na malamig naman sa kanila, hindi naman problema yung init ng panahon. Tapos may mga lugar naman na problema talaga yung init ng panahon. So, it's not the DepEd to declare everyone, no, nationwide na suspension at bang modular na lamang kasi nga iba't iba yung panahon yung na nararanasan po natin. So binibigyan ng authority ang mga school heads. No, so yung sagot natin dito sa tanong na ito, it's already effective, no? Kasi hindi naman po nagkaroon ng amendment doon sa order na yon ni ASIC Bringas at hindi naman po nagkaroon ng end, no, doon sa effectivity noon. So still in effect pa rin yan hanggang sa ngayon while hindi pa tayo nakakabalik doon sa June bilang simula ng klase at sa April or March bilang end ng klase. So pwede pa rin na mag-suspend ng face-to-face classes at mag-modular learning kapag sobrang init ng panahon, pero dapat tumaan muna sa proseso, no. So better coordinate with your district supervisor or with your SDS para alam po ni school head kung ano yung pwede niyang gawin if ever nakikita po niya na talagang need yung pag-declare ng suspension ng face-to-face classes
at pag-shift into blended learning ngayong panahon na sobrang init ng panahon na nararanasan sa inyo pong lugar, no, in particular.